Yan mga kapinoy, at yung ating rooster na nabili natin doon sa Quiapo sa farm ni Sir Juan Agriventure is naisama na natin po dito sa ating tatlong hen mga Pinoy. At ayan na po siya ngayon ng ating matikas na bagong rooster dito sa ating backyard farm. So at magiging mas malalong maganda yung mailalabas nitong mga sisiw mga kapinoy, dahil sila po is talagang hindi na magkakamag-anak. Yung isang rooster din naman mga kapinoy is hindi rin naman po nila yon kamag-anak. So hindi ko lang po talaga, gusto ko lang po kasi yon na mailagay doon sa ating dalawang hen na nakabakante mga kapinoy, dahil meron na tayong dalawang hen dyan na pwede na natin gawing materyales. So additional mga kapinoy. At yan ang ikako natin, ibabangga na natin siya dito ngayon. Ang gagawin na natin siyang kwan dito, rooster ng ating tatlong hen na to. Siya na yung pangmatagalan na makakasama nitong ating mga hen. Yan po ang tikas ng rooster natin na yan mga kapinoy, no? Ang ganda ng tindig. Tsaka po yung mukha po niyan mga kapinoy, tingnan nyo, ang linis, yung straight comb, ganyan. Kaya po nagustuhan ko yan. Unang kita ko pa lang mga kapinoy, na ispatan ko na agad ito, itong rooster na to. So hindi ko natanggal yung mata ko kahapon nung makita ko siya. So kaya po nung sabi ko doon kay Sir Juan, Sir, pwede po ba yung ko na yan, rooster? So yan po, at kinuha na po natin. Yan, at hihintayin natin makapagkuha tayo ng lahi dito mga Pinoy. Siguro mga 1 week siguro yan. At makakapag na yan. Nakasta naman na yan mga Pinoy. At makakapaglalagay na ng similya yan dito sa ating mga hen. So hintayin lang natin yan na makapaglabas ng sisiw, makapagpapisa tayo ng sisiw nito, para makakuha tayo ng lahi nitong magandang rooster. Nanggaling pa to ito sa Quiapo, Nueva Ecija. At merong itlog mga kapinoy, kuhanin natin yan kasi iniipon natin to. So isa pa lang ngayon mga kapinoy. So mamaya yan, meron pa yan dalawa. So everyday na po yan, nagkuha tayo ng tatlo mga Pinoy. Dito naman tayo sa kabila mga Pinoy, may natanaw din ako ritong mga itlog. Ayan mga Pinoy. So tatlo po yan, oh. Tatlo po yung nakita nating itlog dito. So meron na po tayong 4 na collection na itlog ngayon mga Pinoy. So tatlo po yung hen na yan na nandito ngayon mga Pinoy, at lahat po yan, ibig sabihin sila po is may itlog lahat. So maganda po yung egg production natin mga Pinoy, dahil po doon sa ating ginagamit ng patoka, saka po doon sa egg booster na binibigay natin. So naging consistent na po yung kanilang pangingitlog. Dati mga Pinoy, talagang nalungkot ako dahil nag-stop yung pangitlog nila. Wala tayong maiproduce, konti lang yung maiproduce natin na sisiw noon. So ngayon, mula po nung nag-start silang mag-lay ng itlog mga Pinoy, at nakabili na po tayo ng GMP4 na ginagamit natin sa pagpo-produce ng kanilang mga itlog tsaka magagandang sisiw. So hindi na po natin pababayaan na maulit pa yung nangyari, yung mistake po na nagawa ko mga Pinoy, dahil nakabili ako ng feeds na mumurahin sa online.
So hindi po natin alam na ganun pala ang magiging epekto. Talagang bumaba po yung hatching rate. Pero ngayon mga Pinoy, bawing-bawi na po at meron na tayo uling magagandang mga nakukuhang mga itlog, maraming itlog. So araw-araw at marami po tayong nakukuhang mga itlog na nakukolekta mga Pinoy. Yan, at balik na uli sa consistent na mga pangingitlog yung ating mga hen. So ayan mga Pinoy, kunin natin itong mga itlog na to. Yan. At apat na. Meron pa po yan mamaya doon naman sa may kabila mga Pinoy. May makakuha tayo doon na siguro mga 2 itlog pa. Makakuha pa tayo niyan. Kasi minsan sa hapon, mga bandang alas 4, alas 5 yan, nakakolekta pa tayo ng mga itlog na ating mga darag. Para po mga 2 days pa siguro mga Pinoy, kasi ang ginagawa namin, kasi marami na tayong nakukuhang itlog ngayon. So every 6 days na po ang salang natin. Hindi na natin pinapaabot ng 1 week. So meron pa tayong 2 days pa para makapag-ipon mga Pinoy. Para po ulit makapagsalang. At marami pong naghihintay sa ating mga sisiw mga Pinoy. Kahit kaunti-unting sisiw lang po ngayon. At least meron tayong mga papisa. So yung rooster na galing doon mga Pinoy, doon sa may 3 hen na tinanggal natin, ito po siya ngayon. So meron po tayo ditong ibabangga mga Pinoy na 2 babae na darag natin. Yung nandito po sa may kabila. Ayan mga Pinoy, mamaya ipapakita ko po sa inyo. At meron pa po doon sa kabilang kulungan. So isa po, hindi pa po yun na nagkakapag-drop ng itlog dahil medyo bata pa mga Pinoy. Pero hintayin lang po natin mga siguro mga 1 buwan pa mahigit. Kaya pwede na natin ilipat dito. Para yun ang magiging asawa nitong isang rooster natin na to. Dito naman mga Pinoy, ito yung hen na yan, yan siya, yan mga Pinoy, yan po yung ipaparis natin doon sa ating rooster. Yan mga Pinoy. So nakapag-drop na po yan ng itlog, nakakuha na tayo ng itlog dyan. At yan ang ilalagay natin. Meron pa po doon isa mga Pinoy, papakita ko rin sa inyo. So dito naman yung ating Orpington mga Pinoy, may natanaw akong itlog. Kukunin na rin po natin yan. Yung ating Jumbo halang Orpington, chocolate Orpington mga Pinoy, na napakalaki. Tumitimbang na siguro to ng 4 na kilot kalahati. Napakalapad ng likod nito mga Pinoy. Kung sa bigat lang, talagang malaki po siya, mabigat. Dahil solid po yung pinapakain natin dito mga Pinoy. So maganda kasi yung feeding program. So pag maganda yung feeding program binibigay natin sa ating mga alaga, so magiging consistent po yung kanilang pangingitlog at pagpo-produce ng sisiw. At syempre yung magandang pangangatawan, lalo na po yung kanilang balahibo. Nakikita nyo naman mga Pinoy sa resulta. Yan ang ganda po ng balahibo nito, shiny. Dahil po dyan sa binibigay nating mga patuka na GMP4.
Yan po ang magandang resulta ng kanilang feeding program mga Kapinoy. Ayun yung hen natin, oh. Nagtatago, mahihain. Yan. Kunin natin itong itlog na to mga Kapinoy. Yan. So almost everyday din mga Kapinoy nakakuha tayo ng itlog nito. Kaya blessings na naman mga Kapinoy, oh. Maganda rin po kasi yung market nito mga Kapinoy, kaya po nag-alaga ako nitong bumili tayo nitong chocolate Orpington. Kahit na po mahal is madali din po siyang ibenta. Marami po kasing naghahanap din nito mga Kapinoy. Ang bihira pa po yung nag-aalaga nito dito sa amin. Kaya mayroon tayo nitong alaga. At nandito naman pala mga Pinoy yung isa pa nating hen. Yan o mga Pinoy, medyo pagugulangin lang natin ng konti yan. At ilalagay din po natin yan doon sa extra rooster natin mga Pinoy, para po dalawang hen tsaka po isang rooster. Yan po. So pagulangin pa natin yung mga isang buwan pa mahigit mga Pinoy. At magagamit na rin po natin yan. Manangasakon na po yan, more than 3 months na po. Ganda ng balahibo mga Pinoy, oh. So, ganyan kalakas kumain mga Kapinoy yung ating mga month-old na sisiw, oh. Tingnan naman mga Kapinoy, ang sarap tignan pagka po malakas kumain yung ating mga sisiw. Ibig sabihin mas masisigla po yan at malayo sa sakit. Kahit po may natatapon niya sa ilalim mga Pinoy, may nag-aabang na yan. Sobra po yung binibigay natin. At kaya po matataba yung ating mga nakakawala na yan mga Pinoy. Dahil yung mga feeds na natatapon dyan, isa kinakain po nila. So kaya yan ang reason bakit meron tayong nakakawala na mga alaga dyan sa ating naka free range. May matapon man dito sa ating mga sisiw o kulungan, may nakaabang naman sa ilalim. Sado muna natin mga Pinoy itong isa. At lipat tayo dito sa may kabila natin. Ito naman tayo sa kabila mga Pinoy. Itong na to, kabilang kulungan. Yan o, ang tatakaw mga Pinoy, lakas sa pagkain nito. Pero mabilis naman silang lumaki. Ba? Tataba po yan, oh. Ganda ng katawan ng mga sisiw natin na yan, mga Pinoy. So yun mga Kapinoy, at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today. At shoutout po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW,
saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para palagi po kayong updated sa atin pang mga susunod na video. At ako po ay nag-iiwan sa inyo ng mga katagang. Pag may pangarap, magsumikap. Paalam!